langit sa Diyos, sa mayan nga tempo, sa mayan nga lawas, di ba no? Sa nang kalukoy, sa nang bugay, kag-grasya sa kada isa na kananan. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang pinasa ni Mante, dahil na mga handa! Sila na, at tama no? Ang sitwasyon, kapunalo gani, ang mga ginatubang, ang mga Kristiyano sa dawat-dawat na nagayos kabuhi. Kung kita no, paano kaya ang bukos na nakahanda sa pagkabot ng Ginoo. Amen? Ang mga Ginoo niya, terni maging handa. Kaya kita, titikman kita mabuon nga, makasiguro, saan po ako ng Ginoo? Pero, wala pa natin masiguro kung saan po kita bulkan no. Amen? Dali dapat sa lawan-lawan na, pero hindi nakahanda ang anak ng Diyos. Kaya makita natin, sa lawan-lawan ng mga tanan, may mga pagkataki ang kaaway. Dahil sa lawan-lawan tanan, ang mga anak ng Diyos nakikipaglaban. Amen! Kaya makita mo, huwag tayo magkampante. Akala mo, wala ka na muna tubang ang kaaway. Ang kaaway mo, hindi mo nakikita. Kaya dapat, huwag mo lang paghandaan ang mga bagay-bagay sa kalibutan, sunod sa iyong mga handang. Paghandaan mo ang espirituhanan na pagkabuhi, paghandaan mo ang mga katabot na daw ng kabuhi, pero dyan kita nagkakapyot sa Ginoo sa adlawan. Amen. Hallelujah. Nagbigay na niyang mensahe ng Ginoo sa agad-agad. Okay. Kaya kami na tuntok sa may book of Rome. Kaya nakita kayo ang Ginoo, no? Nasa ating kabuhi, no? Doon mo siya mga Kristiyano ang ikampante. Pero alam na alam ang mga Kristiyano niya na sa ating kaugalingan, may labanan kita sa laban-labanan. Amen? And who is your enemy? What kind of enemy? Saan kaya ang lakas ng kalaban ito? Kaya makita mo, no? Naisipan natin, palagi mo na ng kalaban si Satanas. Pero isipin mo, hindi kikilos si Satanas sa buhay mo hanggat nandyan ang mga bagay nito sa ating kaugalingan. Amen? Ano yan? Ang mga bagay na kung sabihin, batok sa espirituhanan. Kaya basahan na yan, ang disuro kita mga muyo. Sige, yun na natin basahan. Roma 8, verse 5. 1, 2, 3. Ang mga tao naragasunod sa andang tawhanan. Wala ibang pinapaminsan. Hindi ang mga butang nga naluyagan. Pangandang Pero ang mga tao na nagasunod paagi. Sabiya kong balani kundi ang mga butang. Espiritu. Okay, next. Sige. Kung Pinapaminsar lang kang tao, amo ang mga butang. Naluyagan kang anang tawanan, ikaw gali, makaagang tanang. pero kung Anang pinapaminsar ang mga butang, nanaluyagan, yung balaan ng Espiritu, makaagong tanat ang kabuhi ng kung Panginoon. ginawa na ikatapusan, kaya magkindagalan kita sa presensya ng Ginoo. Ngayon na tayo mabibisyon ang pulong. Ang pulong nagamanan, ang pulong ay Diyos, Diyos ay pulong. Galing tayo natin, natin aliman sa Diyos, sabay ang pagpagabas, kahatan kaugalingan. Dayaw naman sa bibalaan ang mga sa kalangitan, Lord, salamat sa liwan, sa adlaw na niya, adlaw, mapagsimba kapag dayaw ng imo, adlaw, Panginoong pauway, adlaw,
adlaw sa diin o God. Kami magpagwas, magtahon, isipon naman Ginoo nga ikaw ang Diyos nga labing gamhanan. Ikaw ang Diyos nga masabihin mahigugmahan at sa tanan nga Ginoo. Ikaw ang Diyos nga dapat naman sa digan. Salamat sa pagtipon Ginoo. Sa isara ka naman nga sa liwan kami ugat magkahiusa. Magkikiisa ugat sa pagsalong-salo kami umuhi na pulong sa adlaw nga Ginoo. Kami ugat, bendisyon ang pulong Ginoo. Ang pulong nga ugat, hindi mapaniwala. Bagkus ugat Ginoo, amon siya Ginoo. Pagkabalaan amon siya ugat o maka-importansya. Kag amon siya ugat igamabuhi. Kaya ang pulong nga Ginoo, sa nadyan na igabay. Kaamon pagkabuhi, sa nadyan na ginagamit mo para kinuduan kag tatlungan. Sa nadyan ang pulong ako sa tingin. Agad na ang Ginoo Kristo, hanggang na pagkabuhi. Nakahanda sa tanan nga Ginoo. Nabi Lord, buksi Ginoo ang spiritual ears, spiritual eyes, ang kagaisa ka naman ang empowered us by the mighty power of your Holy Spirit in the name of Jesus. Nga magataon Ginoo sa kagaisa ka naman kang langit na nakaarap agad ka na pulong ugat na insintihan naman suno Ginoo sa imong kagugutan suno ugat sa imong tinutuyo sa kabuhi ka kagaisa ka naman ugat ganyan na pangayo mga Lord kakapasawalan ka mga sala sakop Ginoo sala ka naman mga kabataan ka magbukus sa pamilya Ginoo pati Ginoo salamat ang mga kabuktuan sa lugar na dapat pati sagwa ka na walang sanda na maabot sa pagpanimbago Lord in the name of Jesus sala sa pulong sa buhat kag sa hinaan ganyan na natin ang magiging mo na may mataas sa pagdayaw pagpasilingan pagpasalamat paagi sa ngaran kang imong buktunganan amang Ginoo kag manluluwas everybody say amen. Magpupugin lang. Okay, sa liwan. Hallelujah! Okay, nalayawan din ang Diyos sa mabuhi ka isa na ka naman. Ganaway, no? Ang mensahe kayuan ka dyan natin pagkabulay-bulayan. Diyan, naway na mga tawagin. Ino, ang bagong pananaw, bagong mapagsinagayo, bagong pag-asa sa warapa ng hamken ng mga kaanakan ng mga Kristiyano o mga kaanakan ng Diyos. Gani, na kung sabihin ang tinutuyo, kayang mensahe na kung paano sa kabuhi ni Paul o ni Pablo na sa radyakaan ng pahayag, pahingan sa gagawang kabalan ng Espiritu, agad makita ang mga tumulong, ano ay han, no? Pagsinagayo, ano ay han, inside us, na hindi natin napupuna, na yun pala, hindi rin Espiritu ang Diyos ang nakahari sa ating kabuhi, kundi ang ating tawanan ng pag-inugali. Amen! Kami, hallelujah! Hallelujah! Okay. Ang mga laho na nakasunod sa nagkawanan na kinaugali, wala iba ang ginapaminsan kundi ang mga butang na naluyagan ng kinaugali. Kaya mo diyan, ang saragan ni kapamatasan kang tao nga kung sa diin, alos tamang kalimutan na ng gabina, at utak, ang gabina, bantayan, ang gabina, preparahan. Ay makita mo na, alos tamang pagko-seleksyon, nagangangang mga laon na kada, kapag abutong ng mga nagugabo, pagkatapos ng mga ayudan. Ayan. Pero pinisaran nyo, pagkatapos ng ayuda at nagugabo, ano rin? Kinimudo na ng tao, gagawin na sa mga ibang ay makita mo, ang handong ng tao ako sabihin puro na mga butang sa kalibutan o ang handong natin ng mga sarili kita. Wala rin natin ginapaminsa. Ano ang ikamayan kami mong espirituhanan? Ano ang madangtan kang atin kalako espiritu pauwi ng mga iyansaw. Ay makita mo, pero ang mga tao na nagsunod sa paghiya ng wala na espiritu, wala iba na ginapaminsa kundi
kabuhi ng mga butang nga naglagan sa tanan ngayon. So, ano yan? Ang mga Kristiyano ngayon, nagkamalanto mo gani, kung nagapuntos ikaw, saan ka ang ating tawanan ng pag-inugali o kung tawanan, kahit sa mag-focus ikaw, sa Espiritu natin na pagkabuhi ang sabihin, ginagiyahan kita, kang wala ng Espiritu Santo, makita mo naman napakalayo. Amen? Kaya ugali kang tao, nga tawanan o lawasnan, halos wala ang di panahon sa Diyos. Amen? Kung ay panahon ka, ang silad ka na ng paminsalan, ano? Tawanan ng dihapon nga mga kinahanglanan. Hindi na niya napuna o hindi na natin napuna ang espirituhan ng kinahanglanan ka ating kabuhi. Kaya makita mo, dapat mo sa kabuhi kang tao, dalawa ang ating ginagara sa ating pagtulog, sa ating pagkain, sa ating pag-obra. Baka iniisip mo ang daladala mo'y buhay mo lang. Kabuhi lamang ang tawanan. Na dapat nakalimutan mo na mayroon ka pala buhay na walang hanggang hangguman. May kabuhi ka ang espirituhanan at may kabuhi ng tawanan na dapat mo ginapakaan. Amen! Baka naman puro ang tawanan ang ginapakaan mo. Kaya puro lamang ang kalimutan na lang iniisip ka nga sa isaratan natin. Kaya halos sa mga Kristiyano kasi makikita mo, Kristiyano na, pero ano ang laman ng isip mo? Ano ang laman ng puso mo? Ano ang pananaw mo sa buhay? Kaya makita mo ang darwa, kasali kapag kabuhi ang sabihin, unay sa atin, unay sa atin kabuhi, na dapat natin kawan na ang importansya, hindi ang karalan, kundi darwa ang lawak na kusahihin na kinahanglanan kang mga bagay ng kalibutan, kapag espirituhanan nga labi, dapat tawanan na may importansya ng kinahanglanan kang langit ng mga bagay. Amen! Okay, yan ko na kung ang ginapaminsan lang ang tao, amo ang mga butangan luyagan ka na ng tawanan na ginaugali, mag-aanggang ka na ang kamatayan. Wow! Kaya ang bilis tayo manghila, ang bilis tayo nalugmo, ang bilis na tinisipan para nag-burn out ka na sa buhay mong Kristiyano, napapagod ka na sa buhay mong Kristiyano, hindi ka na natutuwa sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Ayan na. Alam mo ng isip mo, ginapaminsan mo. Kaya makita mo, may kausap na ako na alam ko, sabi ko, ano ba, Brad, ang pagkaiba? Pag ginapupusan mo ang tawanan kaysa kalibutanan, ang sarap makita mo sa kabuhi, no? Kaya dyan, puro hanggang para sa kagalingan mo, puro hanggang para sa kabataan mo, puro hanggang para sa mga parindihan mo, puro hanggang paano ka aangat sa buhay. Pero, ang kabuhi na nga kung sabihin ang espirituhan na mo ang imo ginataga, makita mo. Kumbaga, sa panahon na ikay nagpapahinga, parang gusto mo palaging makausap si Lord through His Word. Gusto mo palaging makausap si Lord through prayer. Gusto mo palaging kasama si Lord, kagamit si Lord sa pag-ayaw, sa pagkakana. Amen? Ayun. Kaya makita mo, no, ang mga bagay na kung saan. Ano ba ang ginagawa ng tao pag tayo ay nagpapahinga? Nag-iisip kung ano ang mayan na para abutol ka ng tawanan. Hindi mo ba iniisip kung ano ang mayan na para abutol ka ng espirituhan? Ay makita mo, sa aking kabuhi, halos pa lang, pag wala ako din na obra, Bible. Kung hindi lang sa Bible study o paghayo o kung saan
hindi nakatuto sa espirituhan ng pagkabuhi. Kaya makita mo, ano ang resulta? Tama tayo, patay ang ating espirituhanan. Kung sabihin, mahulog na lahat sa pagtalikod, sa pag-backslide. Kaya pag alam mo na parang nagsisimula na inaatake ang buhay mo tawanan, na kung mag-isip-isip na tayo. Amen? Sarap-sarap na magbuka lang yan. Hindi ko na pinahawak kasi conclusion na nga, hindi natatandaan mo muna. Amen? Ano nga ang conclusion na ito muna? Hindi ka natin ko. Ano ang conclusion? A small step of obedience is a giant step of blessings. Kita mo. Kaya nakita ko, no, ang berserah na niya, ano pala, bukanan niya, kulay-kulayan niyo, Roma chapter 7, and then Roma chapter 8. Kaya makita ang kung paano pakikawayan ni Pablo ang pagkabuhi bilang Panginoon. Ganit, ang title na niya, Espirituhanan kontra sa kanawanan kapag Amen! Hallelujah! Ano ang napupunan mo sa buhay mo? Nakikipaglaban na ba hanggang ngayon? O baka nakahari ka ng lahat na natawanan sa iyong kabuhi? O nakahari ka ng Diyos sa iyong kabuhi? Sabihin katayagan. Kaya natubang nila, pero may kapag-pakig-away kay God. Palagi mo, nakita natin sa ating kabuhi. Ang ating kaaway. Okay. We cannot tame ourselves. Our enemy is not those people around us. Minsan, iniisip mo, ang daming taong hadlang sa iyong paglilingkod. Ang daming taong nangidahilan sa iyong pagkakisod. Ang daming taong dahilan kung bakit ikay nanghihina bilang mga tumulong. Sa totoo lang, makita mo, ano ang ibig sabihin? We cannot tame ourselves. Hindi natin kaya minsan pamuhin natin sarili. Hindi natin kaya kontrolin. Kaya makita mo, pag umusbong, pag nakaso ang pinaugali ng tawanan because God was exposed us, makikita mo, hindi mo kaya papakuin ang iyong sarili dahil sa totoo lang, hindi naman talaga Diyos ang nakahari o Espiritu ng Diyos ang mga nagagawang natin. Kaya nahirapan tayo makikipaglaban sa ating tawanan ng pakinugali. Amen! Until now, I know na may mga pakinugali ang kalaisarakan na nagabangon. Amen! Kaya man makikipaglaban, kaya minsan, ay Lord, ako na nasabi ko, ay Lord, ano? Diba naman? O ma, bawi na lang. Huwag tuloy-tuloy. Kailangan isumpulan na habang maaga. Kaya, minsan, pag Kristiyano ka lang, ano man ang nangyayari sa buhay mo? Ano man ang ginalingan, bakit ka nagkakasma? Ano ang naginalingan? Bakit ka nanghihina? Ano ang naginalingan? Bakit ka tumalikod sa Diyos? Wag na wag. Minsan sisigihin mo yung ibang tao. Amen? Dahil ang daming tumulong nakikita ko, kahit ano ang nangyayari sa templo, kahit ano ang nangyayari sa sanlibutan nito, hindi nagbabago ang nananaandanan sa Diyos. Amen? Kaya matandaan natin, pag nanisensitibo ka na sa mga bagay ng mga negatibo, at sensitibo ka na sa mga bagay ng mga kalibutan, para mabilis ka mapikuan, mabilis ka maakit, na ako alam mo na what is inside you. Ano ang nasa loob mo? Amen?
Kaya na, nakikita mo yung mali ng ibang tao. Nakikita natin ang diferensya kung saan tayo nahuhulog o bumabagta. Nakikita mo ang kapwa-tao mo isipin na bibigay sa iyo ng kahinaan. Pero hindi mo nakikita ano ang naadap ng sarili mo dahil sa mga nakikita mo. Dahil ang dami ng mga Kristiyano, dahil ano ang nakikita niya, hindi siya apektado. Amen! Bakit? Dahil Espiritu ng Diyos ang naghari sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Kaya minsan, di ba, no? Andin sa mga bagay na kung sabihin, habang tayo nakikipaglaban sa buhay, dapat makikipaglaban kayo ni Espirituhanan. Amen? Bakit niya? Makita mo paghirap ka sa buhay, sasabihin ng tao, laban lang! Aangat ka rin. Pero nakalimutan mo rin paglaban ng sarili mo, Espirituhanan na aspeto. Kaya makita mo, ano ang kalantungan? Kamatayan. Espiritual. Hindi mo maagaman ang buhay Kristiyano. Dito pa lang tinatamasa mo na. Ano ang buhay Kristiyano na tinatamasa mo sa mundo ito? O naging Kristiyano ako, nagkaroon ako ng magandang bahay. Naging Kristiyano ako, napuno ang bangko ko. Naging Kristiyano ako, nagkaroon ako ng sasakyan. Naging Kristiyano ako, nakamit ko lahat ng aking mga pangangailangan. Hindi yun. Ang tinatamasa ng totoong Kristiyano ay ang kalipay, kalinan, pagpatas, ano pa kami? Diba? Mayroon sa pakinugali, mapagbigay, the fruit of the Holy Spirit. Dapat yan. That inside of us, ang nakahari amo ang gagawin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Okay. Kaya kita magaling, no? What humiliated you? Sino kaya ang nakahari sa buhay mo? Nasaan? Ano? Saan ka napailalim? Napailalim ka ba sa galungang Diyos? O napailalim ka ba sa Espirituhanan? O napailalim ka sa lawat mo yan? Tandaan mo, hindi, patay tayo sa tingin ng Diyos. Pag dyan tayo nagpupokus. Kaya makikita mo, rules over us na kung saan, ano ang pangangailangan kang lawasman? Ano ang kailangan na? Makaon? Ano ang ginanglan? Matulog? Ano ang ginahanglan? Mag-inom? Ano ang ginahanglan? Ang mga bagay sa kalimutan na pinakusigat ang tao nga lawasman, wala ka ating kapuslanan sa panarap kang Diyos. Amen! Hallelujah! Pag yan ang nagpupunto sa'yo, naku sigurado, patay ka na sa tingin ng Diyos. Dahil malayo ang tao sa Diyos, paglawasan o tauhanan ang nakahari ka na. Amen? Kaya pagsikin natin sa ating sarili, ika, pag-ansyani, ang mga bagay na ito ipaliwanag namin mga yan, no? Bili, pag-Espirituhanan, ang nakakari ka natin, tayo'y mabubuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Papakan na natin ng Pinoon. Okay? Kaya makita mo, the Spirit of God lead us. At nabubuhay tayo ayon sa gabay, ayon sa kahon ng Pinoon, overpower bless. Ang kapagagahon ng lawasnan, nasa idalon na kagahongan, Espirituhanan, dahil napakaraming Kristiyano, yung kahon talagang lawas na totohanan, naku, mas lamang pa sa Espirituhanan. Kaya ang daming Kristiyano, naglaylo at yan magagawa at yan matagaan by the power of our Lord Jesus Christ. Amen! Kaya makita mo pag may dalawang tao
maaaring magkasalungat sila, maaaring kana ay tawanan o lawanan, kung ikaw naman espirituhanan, kailan may hindi tayo magkakasundo. Amen? Kaya malantaw mo, pag isa lang ang hando mo, isa lang ang tinutuyo mo, ayon sa pagkakang kabalang espiritu kami mo, gano'n din yung kapwa mo, na naging isa kita kay Kristo. Amen? That's why we are one. Amen? In our Lord Jesus Christ. Okay. Kaya makita mo, pag ikaw, if we are dominated by the Spirit, angelic, diba? Nasa, gano'n ka ba kakalangin Espiritu? Nasa, ilalong ka ba kakalangin Espiritu? Nasa, yan ka ba? Inaalitin ka ba kakalangin Espiritu? Ay makita mo, ano ang makikita sa'yo? Sabit ka, uhaw ka, pinapahalagaan mo ang mga bagay na espirituhanan. Sabit ka na makikita ang tempo ng Diyos. Sabit ka na magbasa ng kanyang salita. Sabit ka na marinig ang salita ng Diyos. Sabit ka na mananalangin. Sabit ka na laging makapiling ang presensya ng Diyos. Amen? Ikaw sabit ka sa kaguluhan, sabit ka sa mga negatibo, sabit ka sa mga bagay na kung saliran mo ang kinalinan, na hindi ikaw kahamatan ng Diyos. Kaya malanta mo, if we are dominated by flesh o tawhanan, sabit sa tawhanan o kalibukanan sa paghimo ng mga organ ng mga bagay. Kaya pag alam mo, ang ginagawa mo, masama na yung epekto, sino ang nagagawa mo? Amen? Andiyan ka na sa ilalim, ang iyong tawhanan. Kaya pagtawanan natin, ang mga nakakari sa kalaisanagan natin, gagawin mo lahat, kahit gagawa ka pa ng pandaraya, gagawa ka pa ng mali, magsasabi ka pa ng masama at negatibo, manakit ka pa ng kapwa-tao mo, dahil yan sa hangarin mo na lawasan ng katawanan. Amen! Hallelujah! Naintindihan na ba? Ngayon, saan kaya tayo naayon? Sino ang nagpapalari sa iyo? Saan ka napailalim? Sino ang kumukontrol sa iyo? Kaya pinapinagin natin yung paminsahin. Pag gumagawa ka na ng mga bagay na hindi alam mo na mali, alam mo na hindi tama, posible naman, anong klaseng tao kaya tayo kung hindi mo alam mo ang ginagawa. Kaya tingnan mo, ang daming mga tao gumagawa ng napakasakal, gumagawa ng mga hindi mga bagay na halos na hindi masigura. Tingnan mo, sa mga Kristiyano, kaisipan, napakasama naman ng tao dahil hindi nasa ilalim na kanawas ng napag-ginawi. Amen! Hallelujah! Sa kami! Hallelujah! Okay. Wala lang yan. Okay. Wala na ng basahan. Romans 7, verse 5. Kung magakabuhi pa kita nga nagasunod sa atong tawhanan nga kinaugali, Hinbukaw. kasubuan ang malukon niya. Okay. Amo ang nagdalilin sa tinawa sa Paghimo ang sala, kagaan. ginagawa niya to nagaresulta kang kamatayon. Okay. Paano? Dito na. Nagakonekta na ligang. Nagakonekta ng pulong. At ano, pag wala ang kabaturan, pag wala ang kasubuan, yes, wala ka na isipan ka nila na usbong ang masarap. Kasi hindi ma-expose ang tao pag hindi niya nalalaman ang kasubuan. Diba? At kamaturan. Kaya nagiging masama ang tao sa Diyos. Bakit? Dahil alam mo na masama, ginagawa mo pa. Alam mo na mali, sige pa rin. Alam mo na hindi
dinihin mo, ina-positive natin. Diba? Ano ba klaseng mayroon ang tao? Prinsipyo ba? Tama? Prinsipyo mo ba na ipinaglalaban? Makapagbibigay kaya yan ng kabutihan sa sarili mo, sa espirituhan ng mga espiritu, sa pamilya natin, sa kaparindihan natin, sa kapwa natin kaamo. Amen? Kaya manantaw mo galing ang paano ginpukaw kay Talat sa atin ng mga napatian ng mga pulong, diyan tayo i-expose ni Lord. Amen? Kaya pakilingan, yung illustration natin lagi na tubig, tapos may mga lugdang, pag ginalaw mo yun, malibukan na nagtatin. Kaya manantaw mo sa mabuhay natin, pag natanggal rin ikaw kami ang kamanguran o katasukuan, dan na makikita anong klase pagkinugari, anong klaseng sitwasyon ng ating Kristohan na napagkabuhi. Amen! Hallelujah! Kaya wala tayong makitatago sa Diyos. Amen? Alam ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, noong tapos siya na nalangin, tinuntahan ng kanyang mga disipulo, nakaputan ng tulog. Alam niya na ang buong kami noong ganit, mahina. Di ba no? Ang adalan, labas ng teror, malakas ang espirituhanan. May gusto mo na ang espirituhanan, pero hindi magagawa ang minsan ang espirituhanan. Bakit? Dahil mahina ang ating lawas nun. Dahil nagpipaglaban, kaya makita mo, gusto mong maglingkod, ang nag-uudyo sa'yo baka hindi ka makakagalaw. Ano ang nag-uudyo sa'yo baka wala kang magagawa sa buhay mo Kristyano? Ano ang pinag-aabalaan mo para nagiging para isamo ka na sa tingin ng Diyos? At alam mo na wala ka nakasilbi-silbi sa espirituhan ng aspeto. Yes, busy ka sa tawanan. Yes, wala kang panahon sa kung anong bagay, andun na lang sa mga plano mo, espirituhanan. Kaya malantaw mo, na ang ating mga utong na hanggang, na amo ang nakatulog sa ating lawas sa magimok ang sala, kita mo malawag na hanggang. Hindi kasi nakikita ng tao ang ugali o ang puso ng tao, hanggang hindi inahalungkayan. Kanasukan o pulong ng Diyos. Amen? Kaya nalabas ang ugali ng tao, pakanya na, narinig mo na, nabasa mo na, sinasabi mo na. Talagang gagalawin ka na. Kaya makikita, i-expose ka. Diba? Pag sinabi na katulog sa ating lawat, makita na yan sa ginagawa mo. Makita na yan sa mga sinasabi mo. Makikita na yan lahat kami ang pag-sinanayo mo. Amen! Hallelujah! Kaya masikapin natin. Diba? Kung lamang kaya mo na mailalim ka, o nanging uripan kita sa ating gawas ng utawanan, mga kautuhan ko. It must change. Bailuhi ang imong pananaw. Bailuhi ang imong pagkitaran kami sa buhay ng Diyos. Huwag na huwag mong hayaan yan. Dahil tatandaan nyo, ano gani ang epekto na? Kamatayan espiritual. Amen! Gani malapakan yan natin ang ginawang hallelujah. Okay? Kung nagda, ang mga tao na nakasunod lang sa naluyagan kagandag tauhanan na pinaugali hindi mga amagal sa Diyos. Tingnan mo. Ang tao gani hindi mahamad ang Diyos payahan. Tingnan, dahil ang pagpapagay ng tao na tauhanan o lawasan, nakita niya na pag may gusto yan, pag isawain mo, pag itinuwid mo, pag insama mo, pag ipakialaman mo, naku, yari ka na, sigurado makakaaway kayo.
Pag sinabi ko, handun mo ganito. Diba? Ay, wag yan. Naku, iba ka nakialam gusto ko. Yan na. Kaya minsan, pati ang Diyos hindi mo na inaalaw na makialam sa buhay mo. Hindi mo na binigyan ng pagkakataon na ang Diyos maghari sa kabuhi kakalain sa kaganasan. Amen! Amen. Hallelujah! Ano na kinakomentar? Dito na ako. Di ba no? Salamat kayo. Sa tingin ng palaka mo na sitwasyon. Ano ang nakaduma sa kailangan natin? Amen? Huwag mo sabihin at ako nagsisipa, at ako nag-pray, at ako nag-worship, at ako nagbabasa, at ako mga-Diyos, at ako religyoso. Ako hindi na naman nabasagan ng yan. Dapat, kung hindi ka rin makamulat ang tao, do not expect na namutan ikaw ang Diyos. Amen? Eh kung ikaw naman matuwid, sino ang makakamulat ka mo? Diba? Pag ikaw na yan na tao, sino ang tao makakamulat mo? Ang mga tao na andyan na sa ilalim ang tauhan ng kaglawasan ng mga kailipan. Amen! Kaya pag-trigger mo ka, ako sigurado, laban mag-aaway kayo. Kaya nahingi ka lang ng manalangin. Amen! Ngayon, sino ang kawawa? Sige, basahan kami. 1, 2, 3. Kaluluoy. Sino lamang ba'y ang makaluwas? Kanakon. Sige, Kanakon sa nagadara. Kanakon sa kamatayan. Oh, sino? Sino ang makaluluoy? At sino ang makalawa? Akala mo, ang mga ginapaupan mo, diba no? Ang mga inaugtasan mo, diba no? Ang mga nagtatandaan, mga alimpauna, mga lingkod kanino mo. Akala mo sila kawawa? Sino kaluluoy? Itaman. Sino magsasuffer? Itaman. Sino ang natanggap na konsekwensya? Itaman. Akala mo kaya ngay, your enemy is not people around us. Amen. Ang matindi mo kalaban, sarili mo. Kaya mahirap kontrolin. Diba? Pag sinabi mo, ayaw ko magsimba, ayaw ko muna magayo, ayaw ko muna sumunod sa kanalang, kaya tandaan mo, ang kawasan, ang mura, ang nagagalakan natin sa kamatayan. Amen? Kaya walang tao, tanggal sa tauhan ng kagawad ng mga handang, kapapatay ako kapagpapagulay, kapapapagod ko ang tauhan ng mga handang. Ngayon, sino ang nag-suffer? Wala na pangawal kami ang handang na natularan sa kalibutan. Sino ngayon ang kawawa? Sino ngayon ang sisihin mo? Kaya nga dapat, unang tanong, sino ba'y ang makaluwas ka natin? Amen? Sige, saan ka na yan? Ito ka muna. Sige, Ephesians 2, verse 3. 1, 2, 3. Kapag ko natulog lang, paliho ka na ba? Kapag sa kahimlanan, yan. Okay? Ano ang mga gumanda? Pag-isindi ka, na nagkakabuhi ka pala, na nagasunod, kang luya ka na ng tawanan na ginawali, kang ating lawas na nagpapanglaho na. Kaya kayo, kung gusto mo, sumunod sa Diyos, bakuhaan na yan imo nga. Ang una-una. Ang una-una, Lord, I want to follow you. Ang una-una mo ano? Gusto ko sumunod, pero ang pinapinsan mo, ano kaya yan? Parang magpanggalan ako. Ano kaya?
para magbayad ang pagkulitan ng mga kabataan? Ano ang bayad para magdulong ako? Ano ang bayad para magdulong sa latihan ko? Ano na lang ang nakikita mo? Lalo sa dinig sa lipunan na dyan nakita mo. Nandyan, nanayhaynan, kamahagaman natin, bilang mga Kristiyano, ang kasingkal ng Ginoo. Amen! Hallelujah! Turo ang mga Kristiyano na nakagam ng nitawag kasingkal ng Diyos. Sa ano bagay? Tatandaan natin, iba ang Diyos pag bumawit. Iba ang Diyos pag nagdisiplina. Iba ang Diyos pag pumalo. Kaya ngayon, kapag itinutungin tayo, huwag mo nang hintayin papaluin ka ba ng Diyos, amen? Huwag mo nang hintayin na hindi mo malampasan ang pakikipaglaban sa nunutauhanan ng mga mamatasan. Dahil pag hindi, sigurado tayo naman ang tatamaan. Amen? Ang dami ko na nakakusap ng mga lingkod ng Ginoo. Turo ng mga testimony nga sa nakita na sumunod sila sa Diyos. God bless them. Lahat, pati hinihingi nila, granted. Binibigay ni Lord. Diba? Minsan hindi pa nila iniisip, hindi pa nila ipinapanalangin, binibigay ni Lord. Amen? Dahil sa ating ang Ginoo, ano ba nilang bigat? Pakamaayuhon nila ang Ginoo, pati ang ating mga kahayupan, ang ating mga lupa, at ang sapanan na dyan sa namin dahil, bibigyan ka pa ng lupa na hindi sa'yo. Amen? Marami na nangyayari yan. Kay Pastor Abi, yung testimony niya ngayon, binigyan sila doon dahil sa naging magagandang ka, nakikisa sila. Pero isipin mo naman na 50 plus years na sila. Napakaya. Kaya tayo na yes pala. Marami kaya kang asin natin kakainin. Turo pa mga tulong ang usapon ka. Amen? Hallelujah! Alam mo ba, binigyan sila ngayon 3 hektarya ng lupa, binigay ng Sanitary, and then lahat ng mga lingkod kami mo dahil napakarami nila. And doon, hindi mo na housing ng mga kapasturan. Amen! Kaya ngay, bakit hindi ba kayo nagtatanong? Ang dami ng promesa na magpapala sa lugar na ito, hindi dumarating. Talagang inuuna natin ang kalibutan ng Purawasan na makahanggang sa Espirituhan. Kaya naapektuhan pati ang mga kasama. Naapektuhan pati ang ating mga kabataan at maapektuhan pati ang ating mga next generation. Amen? Kaya mag-isip-isip po tayo. Kaya makita mo, pagkakasingkang ng Diyos sa kabusat ng kabuhit, papatiin Lord yan ang lahat na binibigay sa iyo. Amen? Kaya paano si Lord bumawit? Pag hindi ka na magkikipagkatiwalaan, ano ang sabi ni Lord? Yung iniisip mo na hindi sa iyo, yung napakawala gawin, at ang inaakala mong sa iyo, ano? Kukunin pa. Yan. Ano ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelite? Gintaw na ang promised land. Pero noong sumuway ang mga Israelite, pasakot na rin ang mga Israelite dito sa may Babylonia, kay Nebuchadnezzar. Naging slave sila. Pinaghalian ni Nebuchadnezzar ang lugar, ang lupa, ang Panginoon, sinira pa pati ang templo. Kaya makita mo kung ano, na gumagagot ang Ginoo sa mga tauhan. Tapos sabihin, ang ipakilala ang anang kaugalingan. Amen! Hallelujah! Okay, kaya Romans 7 verse 9 ito. Okay, yan, kasama ka. Sa
sundot na sabihin pa, ano ang pilihan mo? Sundot mo ang nawasunod mo ang tawanan? O sundot mo ang suko ng Ginoo agad makakagod ikaw ang kalipay. Amen? Kaya nga, hindi ba sinama yung word yan na yung tao, pagkawas mo ng ganyan sunod na, ayan, nakatakura na naman. Kasi ba, nakatakura na naman. Problema, nakatakura na naman. Hindi ang kapagagad, nakatakura na naman. Ayan. Pero di ka na negatibo ang sinagkari ng paminsanan. Amen. Kaya makita mo, no? Na kung paano gani, ang unang lang dapat ang ating gani mo. Ang kalala sa iyan mo, magsunod ka sa Ginoo. Agad maaga mo ang kalipay. Magsunod ikaw sa Ginoo. Agad maaga mo ang kalipay. Hindi mo nga, kasunod ka na ako, pinula kong sumisyon. Ako, sino may sabi sa'yo na Diyos ang sinusunod mo? Sarili mo ang sinusunod mo. Gusto mo lang. Okay? Huwag mo siya. Tulong pa ka dati. Ganang saan? 1, 2, 3. Nalaghay. Kung nagakabuhay ka mo, nga nagasunod sa luyag kang inyo, makasasala ang at kinungan. Mag-aagom ka mo kang kamatayon. Okay. Kung paagi sa gawang kamalan ng Espiritu, bayaan ninyo ang mga malaot na ginahimo kang inyo lawas, magakabuhi ka mo sa wara ti katapusan. Amen. Lagi, bayakiran ang pagkabuhi sa lawang kawahanan. Amen? Ano yung pala? Tingnan mo. Bayakiran! Ika, bayakiran! Kung hindi, takbo ka sa Ginoo sa mahal, tagal-tagal ka na pa rin. Kaya, ingat natin para maagod natin ang kabuhi na wala ng katapusan. Hallelujah! Magkipalapakan natin ng Ginoo.